So eto na mga sangkay, ibubunyag po natin ngayon ang malaking sekreto ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit mga sangkay bumababa ang presyo ng bigas at aabot na po sa 20 pesos at magsisimula ito sa Visayas. Ano kaya ang malaking sekreto? Bakit nangyayari ito? Ano ang pinagmulan mga sangkay? Hello, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga sangkay? Naway ayos lamang po tayo dyan. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below guys. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para siyempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright? Ngayon, ito maganda po yung topic natin ngayon kasi titingnan po natin ano ba talaga yung ano ang dahilan bakit itong si PBBM nagawang 20 pesos ang bigas o nagawa niya yung kanyang pangarap na umabot sa 20 pesos ang bigas. At ito pa, ang malupit, wala pa pong 20 pesos na declaration ang pamahalaan. Nangyayari na po ang pagbaba ng presyo ng bigas. Pumunta po kayo sa palengke, makikita nyo ang mura na po ng bigas, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Lagpas kalahati po ang ibinaba. Nagulat nga po ako mga sangkay kasi first time po yan nangyari. Okay, ngayon, aalamin po natin ang malaking sekreto ni BBM. Ano ba talaga ang kanyang, ano ang strategy ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi first time po yan nangyayari. Hindi po yan nangyari panahon ni PRRD, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Noynoy, panahon ni Ramos, Cory. Hindi po yan nangyari. Ngayon lang po yan, mga sangkay. Anyway, guys, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.48 million subscribers na, road to 2 million subscribers. Padami po tayo ng padami. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, okay? So, eto na mga sangkay. Ano ba talaga ang sikreto ni PBBM? Kasi alam nyo, ako naniniwala ako na si PBBM ay brilliant, kagaya po ng kanyang ama. Kasi alam nyo, naaalala nyo mga sangkay bago po siyang tumakbo ng presidente. Isa sa viral noon mga sangkay na pinag-uusapan, yung legacy niya doon sa Ilocos na sobrang ganda. Lalong-lalo na po itong pinakauna sa Southeast Asia na malaking electric fan. Alam nyo ba yon? Yung windmill. Kanya po yun, mga sangkay. Siya po yung gobernador at that time. Nung itinayo ang kauna-unahang mga windmill or wind farm doon po sa Ilocos. Ngayon, mga sangkay, ito ang nangyari. Ngayon, bumababa ang presyo ng bigas. Alam nyo bago pa po madeklara o sabihin ng Department of Agriculture na eto na, gagawin na nating 20 pesos ang bigas at magsisimula muna ito sa Visayas, susunod na ang Mindanao at Luzon. Ang ginawa ni PBBM ay talagang namang napakatindi. Mayroon po siyang sikreto na i-reveal po natin ngayon. Ito yan. Ito yan mga sangkay. Yan ang malupit na dahilan bakit bumababa na ngayon ang presyo ng bigas. Hindi pa po yung 20 pesos wala pa yun. Ako nga mga sangkay, wala na akong pakialam sa 20 pesos na bigas. Masaya na ako sa 30 pesos, 40 pesos kasi ang laki na po ng ibinawas. Biruin nyo guys dati may binibili kami na bigas na ang binibili namin, ang presyo noon 58. Ngayon mga sangkay, last week, 3 weeks ago, bumili kami ng bigas. Hindi po yun sa palengke doon lamang po yun sa mga, alam niyo yung mga nagtitinda ng bigas na mas mahal pa ng kaunti kaysa sa palengke. From 58, naging 48 siya. 10 pesos ang nabawas. Isipin niyo yan. Nagulat ako. 58 to 48? Grabe naman ang binaba nun. Tapos mga sangkay, ang sumunod, after na maubos ang bigas, after 2 weeks siguro yun, or 1 week, bili ulit ang bigas. So, pumunta kami ng wife ko doon sa bigasan. Pagdating namin doon, nagulat din kami. Kasi bumaba pa halos ang presyo ng bigas. From 58 to 48,
Nung bumili kami at that time, naging 45. Sobrang mura na. Ang laki ng binaba, mga sangkay. Pero kung sa palengke yun, mas mababa pa po yun. Nasa 30 plus po yun, mga sangkay, na lamang. Ngayon, napadaan din kami, nito lang, tiningnan po namin ang bigas doon. Aba, nakita namin. May 35 pesos na bigas doon at ang mura na po halos na mga bigas. Lalo siyang bumaba, mga sangkay. So, yan ang sinasabi kong malaking changes ngayon. Na hindi po, ito po ay nakapagtataka. Paano nangyari, mga sangkay? Ngayon, ito ang ni-reveal ng pamahalaan. Ayan. Marcos administration nakapagpatayo ng 150 rice processing centers sa buong bansa upang mapabuti ang productivity at kita ng mga magsasaka. Kita niyo na, mga sangkay. Ang ginawa kasi ni PBBM, nagpatayo nitong 150 na mga rice processing centers. Malalaki po yan, mga sangkay. May mga pictures pa ko dyan eh. Hanapin po natin. Tali nating hanapin. Kasi may mga pictures dito na in-upload tayo eh. Yung pinakadahilan talaga bakit yan nangyayari. Ito, pakita ko lang sa inyo yung rice processing para mas magets nyo kung ano ba yan. O, ayan, ito yon. Ayan o. Yan po yun, mga sangkay. Yung mga produkto ng mga magsasaka, kagaya po ng palay, dito na po dadalhin. Tapos, nirerekta na po siya sa sako. Tapos, pwede na po siyang ibenta. Ngayon, mga sangkay, ito yung dahilan bakit dumadami yung supply ng bigas sa buong Pilipinas. Ganyan po ang ginawa ni BBM. Isipin nyo ha, 150 na mga ganong klase na mga rice processing center sa buong bansa. Ang malupit dito, 150, pero mayroon pa pong ongoing na pinapatayo ngayon, mga sangkay, na nasa 20 na mga rice processing. Tapos dadagdagan pa po yun, mga sangkay, ng another 50 rice processing centers. Sa madaling sabi, brilliant ang presidente natin. Nung time na binabati ko siya, nung time na hinuhusgan siya, na sinasabing hindi magagawa niya ang pagpapababa ng presyo ng bigas, may ginagawa pala siya. Tahimik lang eh. Isipin nyo, hindi nga natin alam na may pinatayo pala si PBBM simula nung umupo siya, na aabot na po sa 150 rice processing center sa buong bansa. Siya lang nakagawa niyan. Si PRRD, hindi po nakagawa niyan. Si Noynoy Aquino, hindi. Lahat ng mga sumunod kay Ferdinand E. Marcos, hindi nakagawa. Yan lang po. Si PBBM lamang po nakagawa niyan. Bakit? Brilliant. Matalino, mga sangkay. Habang minabanat-banatan siya ng mga DDS, he is working, tahimik lang, mga sangkay. Ayaw niyang patulan yung mga batikos. At ngayon, nakikita na po natin ang resulta. Ito dahil po dito sa mga rice processing centers, mas magiging madali ang lahat. Ngayon, hindi na rin po ako magtataka na maliban po sa 20 pesos na bigas, dadating po tayo sa punto na makakapag-export na tayo ng bigas sa ibang bansa dahil sa sobrang dami na pong bigas sa Pilipinas. Kapag nangyari yan, Diyos mio marimar, golden era na po tayo, mga sangkay, ng agriculture. Unang palay, unang bigas. Ang malupit pa po dito, mga sangkay. Sabi po nila, diba? Ang sabi nila, kawawa naman yung mga magsasaka. No, guys, hindi kawawa. Actually, masagana ngayon yung mga magsasaka. May mga libreng abuno. Yung mga talagang nagpo-provide nito mga ganitong klaseng bigas. May mga libreng abuno. Ano pa? May mga maraming libre ngayon na pinamamahagi si PBBM. Kahit ngayong lupa, mga sangkay, ginawa na pong libre ni PBBM. Yung mga matatagal ng binabayaran ng mga magsasaka, ginawa na pong libre ni Pangulong Marcos. Sa nationwide po yun, hanggang ngayon. Ano pa? Namimigay po si PBBM ng mga high-tech na mga equipment pang saka para hindi na po sila mahihirapan. Ngayon, mga sangkay, isa po sa gagawin ni PBBM. Ito pa pala, yung farm-to-market road, sobrang lupit nun. Siya lang din po nakagawa niyan eh. Yung mga sakahan, mga sangkay, yung mga liblib ng lugar na doon dinadala yung mga kanilang mga produkto papuntang market. Ang ginawa ni BBM, pinagawan po ng mga kalsada. Ngayon, mga sangkay, ang nangyari, hindi na po sila nahihirapan. At ang susunod daw, ayon po sa Pangulo, nakita niya, ni-reveal niya nakaraan nakita niya na may kulang pa. Ang pagdadala po ng kanilang produkto para hindi na po mahirapan ang mga magsasaka. Sige, sabi ni BBM,
bibili tayo ng maraming truck sa bawat mga rice processing centers. So, iyon na po yung magdadala ng mga bigas papunta sa mga rice processing centers. Jump pack. Alam nyo kung noon, mga sangkay, Ferdinand E. Marcos, meron pong FTI. Si PBBM ngayon, meron pong rice processing centers sa buong bansa. Ang strategy na ito, mga sangkay, ay hindi po ganun kadali. Pinag-isipan po yan. Talagang si BBM kasi, kung titingnan po natin, yan po siya. Talagang yung agriculture, magaling po talaga yan si PBBM. Hindi po pwedeng maliitin yan. Maliban sa agriculture, pagdating sa ekonomiya, napakalupit niyan mga sangkay. Kaya nga, alam nyo, halos minsan naiisip ko na rin na mukhang ano talaga no? Mukhang nakukopya talaga ni PBBM kung ano po yung ginawa ng kanyang ama noon mga sangkay na pagpapaganda ng Pilipinas. Kasi ngayon, lumalago talaga yung ating bansa. Isipin nyo, first time po yan nangyari. Dahil po dito mga sangkay, pinagawa ni PBBM ng mga rice processing centers ang buong bansa nang sa ganun. Yung bigas po natin, may tama na pong pagdadalan. Ay yung mga palay. 'Di ba? Tapos, yung mga palay na ito, mabibili po ng hindi binabarat. Kasi, part na po siya ng cooperative. 'Di ba? Hindi po tulad noon ng mga negosyante. Pag ang mga negosyante na mga pribado yung bumibili mga sangkay, ay naku po, binabarat ng binabarat. Grabing tawaran ang nangyayari, mga sangkay, sa mga magsasaka. Ngayon, gobyerno po mismo. No? At hindi na po sila gaanong nahihirapan. Ito po yung sekreto ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit bumababa na po ang presyo ng bigas. At lalo pa po yung bababa sa mga darating na araw, buwan, taon. Diyos mio, Marimar. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito. Kaya naman, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.